Batang paslit, nagsuot ng wedding dress, sumigaw at nagpakilalang anak ng groom sa kasal. Trabaho niya pala ito, subalit tunay niya palang ama, ang bilyonaryo. Simulan na natin ang kwento. Bago natin simulan ang seremonya, may gusto bang tumutol sa kasalang to? Mahinahong tanong nga ng pari sa lahat. Naging tahimik naman ang loob ng simbahan. Lahat sila ay napapalingon sa isa't isa dahil baka isa na nga sa kanila ay bigla na nga lamang sisigaw at tututol sa kasal. Isa namang batang paslit na nasa 7 taong gulang ang humahangos na pumasok nga sa loob ng simbahan sabay na sumigaw. Ako po! Tutol po ko! Itigil po ang kasalang to! Hinihingal pa nga itong pumasok na para bang galing pa ito sa mahabang takbuhan. Lahat ng atensyon ng mga tao ay nasa kanya napunta. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng lahat. May nagulat, may nagtaka, may gustong matawa at may nainis din. Hindi kasi nila inasahan na isang paslit ang tututol at mas lalong hindi nila inaasahan na nakasuot pa nga ito ng isang maliit na wedding dress na kasyang-kasya sa kanya. Naging 2 na tuloy ang bride sa loob ng isang simbahan. Ang isa ay isang dalaga at ang isa naman ay isang paslit pa. Labis ang pagtataka ng lahat, lalo na ang mga magulang ng ikakasal. Paano't ang isang paslit na katulad niya ay bigla-bigla na nga lamang susulpot sa simbahan at sisigaw nga nang itigil ang kasal. Sa anong dahilan naman? Kung ang iba, halo-halong emosyon, si Anton naman, ang groom ng kasal, ay palihim na nagdiwang ang kanyang puso sa kasiyahan dahil sa kanyang nasaksihan ngayon. Naging mainitin naman ang ulo ni Christine, ang bride ng kasal, dahil sa bata. Masamang tingin tuloy ang ipinukaw niya rito. And who the hell are you? Lumabas ka nga ng simbahan na to? Bata ka. Importante ang araw na to sa akin. Kaya ayaw kong masirang kasal ko nang dahil sa katulad mong batang walang modo. Chupi! Galit na sambit pa nga ni Christine. Napaismid na nga lamang si Lingling at pinagkrus pa nga niya ang kanyang may kaliitang kamay sa kanyang dibdib at pasimpleng inirapan ito. Taksalan! Kasi ayoko pong ikasal yung tatay ko sa inyo. Ang pangit niyo po, mas maganda pa po ang nanay silin ko kaysa sa inyo eh. Sigaw nga ni Lingling, pero kahit ganoon, hindi naman niya nakalimutan ang paggamit ng po. Alam pa rin niyang nakakatanda ang kanyang kausap. Napasinghap naman ang lahat sa kanilang narinig hanggang sa napuno ng samot-saring bulungan ng simbahan nang banggitin ng paslit na tatay niya, ang groom ng kasal. Gulat na gulat nga si Christine na hinarap ang magiging asawa niya na sanang si Anton. Anong pinagsasasabi ng batang to? May anak ka pala? Ngumiti ng malawak si Anton habang napapailing-iling na nga lamang. Hindi niya inaasahang sasabihin niya ng paslit dahil wala naman kasi sa usapan nila yon. Subalit sinakyan na nga lamang niya ang sinabi ni Lingling. Walang pag-aalinlangan siyang tumango na para bang confident siya sa nangyayari ngayon at wala rin siyang balak na itago ang pagkatao ng bata sa lahat. Oo, anak ko nga siya. Pag-amin nga nito kaya naman muling napasinghap ang lahat sa gulat pati na nga rin ng 2 pamilya ay nagulat din sa kanilang nalaman. Walang alam ang pamilya ni Anton tungkol kay Lingling kaya laking pagtataka at gulat na nga lamang ang kanilang naramdaman ngayon. Hindi naman makapaniwalang tinakpan ni Christine ang kanyang bibig. Paano? Sa paanong paraan nagkaroon ng anak si Anton? Wala nga itong naging nobya. Taas noon namang naglakad ang paslit na si Lingling sa harap ng altar at hinawakan niya kagad ang kamay ng kanyang ama upang hilain nga ito paalis na ng simbahan. Subalit hinawakan din ni Christine ang isa pang kamay ng binata dahilan upang maghilaan ng 2. Anong ginagawa mo? Saan mo naman siya dadalhin? Hindi pa tapos ang kasal namin.
Mataray na tanong nga ni Christine. Nilapitan naman ni Lingling ang kamay nitong nakakapit sa kanyang ama at sapilitan nga niya itong tinanggal. Agad siyang ngumiti ng peke. Kikidnapin ko po yung tatay ko para hindi po siya may kasal sa inyo. Ani nga ng paslit bago hinila nga talaga ang kanyang ama palabas ng simbahan. Nagpatianod na nga lamang si Anton dahil ito naman talaga ang plano, hindi ba? Hindi na nga rin niya nilingon pa ang mga tao at ang kanyang pamilya na tumatawag sa pangalan niya. Ang gusto lang niya ngayon ay hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ni Christine. Nang makalayo-layo na nga silang dalawa, sa simbahan ay agad nga binitawan ni Lingling ang kamay ng binata. Agad niyang hinarap ito at inilahad ang kanyang maliit na kamay sa harapan. Bayad niyo po. Wika nga kagad ni Lingling. Natatawa na nga lamang si Anton habang may kinuha siyang pera sa kanyang pitaka at binigay ito sa bata. Kaya nang napagkasundoan nila kahapon, ginulo pa nga muna niya ang buhok ng paslit pagkatapos ay ngumiti nga ng malawak. Thank you Lingling ah. Akala ko hindi ka natutupad sa usapan natin buti na lang talaga. At humabol ka at hindi natuloy ang kasal ko. Masaya at nakangiting sambit ni Anton at nakahinga pang siya ng maluwag na para bang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Napabuntong hininga ang paslit. Si nanay po kasi pinapasok pa ako sa kaskweli at umuwi pa po ako sa bahay para isuot po itong wedding dress ko. Buti na lang po at hindi pa po ako nahuli. Basta po yung promise niyo po Huwag niyo pong kakalimutan. Kayo na pong bahala sa babayaran naming ospital kay nanay saka po sa pagpapa-opera na rin po sa kanya. Cute na wika naman ni Lingling habang isinisilid na nga niya sa kanyang bulsa ang perang ibinigay ni Anton bilang bayad sa ginawa nitong panggugulo kanina. Hindi na nga niya binilang pa ang pera dahil malilito lamang siya sa dami. May tiwala naman siya sa binata at alam niyang may isang salita ito. Yumuko si Anton upang pantayan ang mukha ng bata bago niya pinisil ang matambok nitong pisngi. Opo, wag mo nang poproblemahin pa yon dahil tatanda ka talaga nun ng maaga. Ako nang bahala ron. Mamaya ay pupuntahan ko ang nanay mo at ako na mismong magsasabi sa kanya, okay ba yon? Tanong nga ni Anton. Mabilis naman na tumango-tango si Lingling habang nakangisi ng malawak na halos matatabunan na nga ang mga mata nito. Pero ang tanong ng lahat, paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon ng dalawa? Hindi ba't mag-ama talaga ang mga to? O baka naman isang palabas lang ang lahat upang makatakas si Anton sa sarili nga niyang kasal? Paano nga ba sila napunta sa ganito? Nanay, tignan niyo po, may star po ko kay mamo. Ay, di nang ganda? Napatigil ang 7 taong gulang na si Lingling sa kakasigaw ng paglabas niya sa kanyang classroom. Ay ang ninang ganda niya kaagad ang bumungad sa kanya sa labas at hindi ang inaasahan nga niyang palagi ngang ina na sumusundo sa kanya. Ninang ganda, bakit po ikaw ang sumundo sa akin? Bakit hindi po si nanay? Inosenteng tanong kagad ng paslit na may halong lungkot nga ang boses. Malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Lori nang umupo nga siya upang mapantayan ang laki ng kanyang inaanak. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa paslit ang nangyari sa kanyang ina habang naghahanap ito ng trabaho. Tiyak na mag-aalala nga ito dahil tanging silang dalawang mag-ina lamang ang magkasangga ngayon sa buhay. Huwag kang mabibigla sana inaanak. Yung nanay mo kasi, biglang hinimitay kakahanap ng trabaho kanina. Kaya yun, nasa ospital ngayon. Tinitignan pa ng mga doktor. Malungkot ang boses na balita nga ni Lori sa paslit. Nabigla at agad namang nagunahang lumandas ang mga luha sa mukha ng paslit kaya hindi magkamayaw si Lori. Napawiin nga ang mga to at patahanin nga si Lingling. Nasa ospital po si nanay? Ano pong nangyari kay nanay? Mawawala na po ba siya sa akin? May iwan na po ba ako mag-isa? Gusto ko pong puntahan si nanay, ninang ganda. Dalhin niyo po ako doon, please.
Lumuluhang sabi nga ni Lingling. Pinagdikit pa nga niya ang kanyang maliliit na kamay upang magmakaawa sa kanyang ninang ganda. Shh, huwag kang umiyak. Hindi naman mawawala ang nanay mo eh. Malakas yun. Saka hindi ka iiwan. Nagpapahinga lang siya sa ospital. Kaya nga sinundo kita para mapuntahan natin siya eh. Agad na paliwanag nga ni Lori nang mas lalo pang lumakas ang iyak ni Lingling. Nakakaagaw na nga rin sila ng atensyon sa ibang mga magulang ng bata na nandito. Tumahan naman si Lingling pero panihikbi pa rin siya dahil sa takot. Hindi pa kasi niya naintindihan ng lahat. Noon kasi ang alam nga lang niya na pupunta sa ospital ay yung mamamatay na. Healthy na bata si Lingling kaya hindi niya naranasan na ma-confine sa ospital kaya labis na takot na lamang ang kanyang nadarama. Ninang ganda, tara na po, baka po hinahanap na po ako ni nanay. Sambit nga ni Lingling at hindi nga nakakapagsalita si Lori. Agad na nga siyang hinila ng paslit. Napatayo na nga lamang siya at nagpatianod palabas ng paaralan. Napangiti si Lori dahil kitang-kita niya sa mukha ng bata ang sobrang takot. Nanay's girl pa naman ito. Kahit may kakulitan na bata, mabait ito at mapagmahal lalo na sa kanyang nanay Celine. Nang makarating sila sa ospital, ay pinuntahan na nga nila ang room number ni Celine. Nadatnan naman nang magninang ang dalaga, nagising na at may mga doktor pang nasa loob at kinakausap ito. Alam ni Lori na seryoso ang naging pag-uusap ng mga to dahil nakita pa nga niyang pasimpleng pinahira ni Celine ang kanyang mga luha nang makita sila nito na pumasok. Nanay ko! Malakas na sigaw nga ni Lingling bago patakbo na nga ang pinuntahan ng ina. Mabilis pa nga itong umakyat sa kama upang mayakap ang kanyang ina. Napaiyak na naman ang paslit nang masalayan na nga niyang kanyang ina. Maraang hinahagod nga ni Celine ang likuran ng anak nang walang tigil ito sa kakangaw-ngaw. Napatigil tuloy ang usapan nila ng doktor. Babalik na lang kami mamaya. Wika na nga lamang ng doktor. Ginitian naman ito ni Celine bago nga siya tumango. Nang umalis ang doktor at nurses ay binalingan ng atensyon ni Celine ang kanyang anak na hanggang ngayon ay malakas pa rin ang iyak. Bakit naman iyakin tong prinsesa ni nanay? Namiss mo ba ako? Kaninang umaga lang magkasama pa tayo ah. Pabirong sambit naman ni Celine upang pakalmahin ito. Humigpit naman ang yakap ni Lingling sa kanyang leegan dahilan upang pahirapan ang kanyang paghinga. Nanay, wag na po ikaw maghanap po ng trabaho ah. Ako na lang po ang maghahanap ng trabaho para sa inyo. At saka maghahanap po ako ng maraming pera para hindi na po ikaw mapunta rito. Ayoko na po ikaw bumalik dito nanay, natatakot po si Lingling eh. Iyak nga ng paslit. Hindi naman mapigilan ni Celine ang matawa, lalo na't nahahabag nga siya dahil sa sinasabi ng kanyang anak ngayon. Ganito talaga magsalita ang anak niya. Napaka-cute pakinggan and very touching. Napangiti rin si Lori habang pinagmamasdan ng mag-ina ngayon pero hindi pa rin maalis sa kanyang puso ang pagkabahala. Malaki ang ipinayat ng kanyang kaibigan kumpara noon at ang mukha nga nito namumutla rin. Unti-unti ring naging manipes ang kanyang buhok na para bang may iniinday itong karamdaman. Kanina pa nagdududa si Lori. Alam niyang hindi simpleng pagkahimatay ang nangyari sa kaibigan niya. Tinitigan nga niya si Celine at alam niya agad na may mali talaga nang hindi rin makatingin pabalik sa kanyang dalaga. Napabuntong hininga si Lori at iwinaglit muna niya iyon sa kanyang isipan. Mamaya kapag tulog na nga si Lingling, baka magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-uusap dalawa. Hay, napaka-sweet at bait talaga ng inaanak ko. O Celine, makinig ka sa anak mo ha. Siya na raw ang maghahanap ng maraming pera para sa'yo. Pabirong sambit pa nga ni Lori habang kumukuha nga siya ng prutas na nakalagay nga lamang sa lamesa. Ikaw naman kasi friend eh. Alam mo namang
tirik na tirik yung araw at kagagaling mo palang sa lagnat. Pinagod mo pa rin ang katawan mo. Pangaral naman sa kanya ni Lori. Hindi na lamang pinansin pa ni Celine ang kanyang kaibigan. Mas pinagtuunan nga niya ng pansin ang kanyang anak na ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa pagiyak at pagkakayakap sa kanya. Kaya para bang kahit anong gawin niya ay hindi na nga ito hihiwalay sa kanya. Anak, hindi naman kasi pwede yung sinasabi mo eh. Bata ka pa at nag-aaral ka pa rin. Saka walang tatanggap sa yung trabaho, okay lang naman si nanay eh. Napagod lang ako pero malakas ako. Pagalo pa nga ni Celine sa anak. Ngunit higbilang ang tanging sinagot ni Lingling. Tignan mo nga si nanay. Malakas pa rin si nanay. Baka nga bukas lalabas na ako eh. Pinilit nga ni Celine na tignan siya sa kanyang anak. Kumalas naman ito sa pagkakayakap sa lieg niya. Naawa siya nang makitang napuno ng mga luha ang maliit nitong muka. Kaya marahan nga niyang pinahiran ng mga to. Nanay, hindi na po ako hihingi ng kung ano-ano. Huwag niyo na rin po akong bilhan ng laruan na. At saka po, liliitan ko na rin po ang kain para po makatipid. Gagawin ko po ang lahat para hindi na po kayo mahirapan pa. Naging sambit nga ni Lingling. Nanikip naman agad ang dibdib ni Celine habang pinapakinggan niya ang sinasabi ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay may kung anong bagay na nga lamang ang pumipiga ngayon sa kanyang puso. Hindi maiwasang manubig ang mga mata ng dalaga habang marahan nga niyang hinahaplos ang pisngi ng anak. Anak, hindi naman nahihirapan si nanay eh. At saka, kailangan mo kayang kumain ng marami para maging malusog ka at hindi maging sakitin. Kapag nagkasakit ka doon talaga mahihirapan ng sobra si nanay. Kaya wag mo na akong problemahin anak ha. Pinilit na nga lamang pasiglahin ni Celine ang kanyang boses upang hindi na mag-alala pa ang kanyang anak. Halika nga, bigyan mo ulit ng mahigpit na yakap si nanay. Nakakamiss yung kakulitan ng prinsesa ko eh. Nakangiting wika nga ni Celine. Niyakap naman agad siya ni Lingling. Tumahan na rin ang paslit sa pag-iyak pero hindi mawala-wala sa maliit nitong isipan ang sinabi niya sa kanyang ina kanina. Maghahanap siya ng maraming pera para hindi na nga maulit pa ang nangyaring ito. Bata pa lamang si Lingling, 7 taon pa lamang ito. Wala pa siyang alam kung anong kailangan para makahanap ng trabaho pero desidido siyang tulungan ng ina upang hindi na nga ito mahirapan pa. Mariing napapikit na nga lamang si Celine habang yakap-yakap ulit ang anak. Kumawala sa mga mata niya ang mga luha na kanina pa nga niya pinipigilan. Hindi ko kayang iwanan ng anak ko. Gusto ko pa siyang makitang nagdadalaga tsaka tumanda. Ako lang ang meron sa kanya. Mawawala rin ba ako? Bulong nga ng isipan ni Celine. Hindi lang kasi ordinaryong sakit ang meron kay Celine. Dahil noon pa man, iniinda na nga ng dalagang kanyang karamdaman. Hindi siya nagpapa-ospital o nagpapa-check up man lamang dahil kahit katiting na bariya ay mahalaga ito para sa kanya para buhayin ang anak niyang si Lingling. Tanging si Celine at ang kanyang anak na nga lamang ang nasasandalan nila sa isa't isa. 20 years old, a third year college noon si Celine, nang minsang inaya siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bar. Unang beses niyang pumunta sa ganoong lugar dahil taong bahay lamang naman siya at hindi gaanong gumagala. Noong araw na yun ay pumayag lang siya sa kagustuhan ng kanyang mga kaibigan dahil malapit na nga silang magtapos ng kolehiyo. Advance celebration na rin para sa kanila. Oy, hindi tayo magpapagabi ah. Dahil mapapagalitan talaga ako nila mama at papa. Tumakas pa naman ako. At saka, huwag kayong uminom ng marami dahil hindi ko kayang buhatin kayo isa-isa pa uwi. Paalala nga ni Celine sa kanyang mga kaibigan dahil nakapasok nga sila sa loob ng bar. Mausok at amoy ng mga alak at sigarilyo ang agad na nasinghot ng dalaga. Kailangan pa nga niyang takpan ng sariling ilong upang hindi ito maamoy. Marahan na palo naman sa brasong natanggap ni Celine mula sa kanyang kaibigan. Ano ka ba, Celine? Kami bahala kila tita at tito pag-uwi natin. Saka, kami lang ba ang iinom?
Ano pang silbi ng pinasama ka namin dito? Mag-enjoy naman tayo kahit isang beses lang dahil isang taon na lang at huling taon na din natin sa kolehiyo. Hindi na natin mararanasan ang buhay estudyante. Kaya uminom tayo ng uminom ngayon, libre ko lahat. Sigaw pa nga ng kanyang kaibigan at masayang umupo na nga sa bakanteng table. Kailangan nilang sumigaw upang magkarinigan dahil malakas ang tunog ng musika. Napakamot na nga lamang si Celine sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung bakit ba siya pumayag sa pangungulit ng mga to sa kanya. Nagumpisa na nga ang kanilang inuman. Maraming mga alak ang nakalatag sa kanilang lamesa. Hindi ito ang unang beses na umiinom si Celine pero ito ang unang beses na malalasing siyang ganito. Halos 3 oras din ang itinagal nila sa loob ng bar. Lahat sila, pati na nga si Celine, ay nawawala na nga sa katinuan. Nagsasayaw sila sa gitna at umiinom pa rin na para bang wala nang bukas. Subalit ang nagising si Celine kinaumagahan, hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ubot-hubad lang naman siya at sa gilid nga niya ay may kasama siyang isang gwapong lalaki na hindi nga niya kilala. Hindi niya matandaan kung anong nangyayari at paanong humantong siya sa ganoon. Ang naalala lang niya ay umiinom nga sila at nagsasaya. Labis ang kaba na kinatakot na naradarama nga ni Celine. Nang mga oras na yun, hindi niya alam ang gagawin. Pinagsisihan pa nga niya na sumama nga siya sa kanyang mga kaibigan na makipag-inuman. Dahil sa takot ay palihim nga na umalis si Celine sa lugar na yon upang hindi magising ang binata. Kapag nagkataon na mangyari yun, hindi nga niya alam ang gagawin. Kakainin nga siya ng kaba at takot sa hiya. Kinalimutan niya ang lahat at araw-araw nga din siyang nagdarasal na sana walang mabuo sa isang gabing yun. Malapit na nga siyang magtapos at hindi pwedeng masira lang ang pag-aaral niya sa isang gabing pagkakamali at hindi rin niya alam kung anong sasabihin niya sa kanyang mga magulang kapag man nagkataon na mangyari yun. Siya ang pinakabunso sa 4 nilang magkakapatid. Lahat ng kanilang mga kapatid ay nakapagtapos at mayroon ng mga trabaho bago pa man nag-asawa at mabuntis. Ngayon ay siya na lamang ang hinihintay ng mga to na makapagtapos. Subalit paano niya yun gagawin kung hindi dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin? May nabuo nga sa kanyang sinapupunan. Hindi niya gustong maging kahihiyan ng kanyang pamilya at hindi rin niya kayang harapin ang mga to. Kaya naisipan na nga lamang niyang maglayas at itago sa kanyang pamilya ang kanyang pagbubuntis. Tumigil din siya sa pag-aaral at pinagtuunan ng pansin ang kanyang pagbubuntis. Kahit kailan, hindi sumagi sa kanyang isipan ang ipalaglag ang bata. Wala kasi itong kasalanan sa pagkakamaling nagawa niya noon. Pumunta si Celine sa malayong lugar na alam niyang hindi siya mahahanap ng kanyang pamilya. Pinutol niya lahat ng koneksyon niya sa mga ito at tanging sulat lamang ang kanyang ginawa at iniwan bago siya umalis. Naghirap si Celine, lalo na ngayon na mag-isa na nga lamang siya sa buhay. Tanging kanyang best friend na si Lori lamang ang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit naman gustong sabihin ni Lori sa mga magulang ni Celine kung nasan siya, hindi niya magawa dahil nagmakaawa rin sa kanya ang dalaga at hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang konsensya dahil kung hindi nga lang niya pinilit si Celine noon sa pagbabar, maganda sana ang buhay ng kanilang kaibigan ngayon. Hindi sana ito naghihirap. Pero nang dumating naman si Lingling sa buhay ni Celine, na wala ang pagsisisi niya sa nangyari. Naging tanggap niya kung anong naging kapalaran niya ngayon. Inaral nga niyang pagiging ina at hindi naman mawawala sa tabi niya ang kanyang kaibigang si Lori. Pakiramdam ni Celine ng mga panahong una nga niyang nasilayan ng anak, nagkaroon siya ng bagong pag-asa sa buhay. Ipinapangako niya na mamahalin niya ang anak at palalakihin nito nang may takot sa Diyos. Hindi na nga rin nasilayan pa ni Celine ang lalaking nakasiping niya noong gabing yun. Kahit gustuhin man niyang makilala ito at ipakilala ang kanilang anak, hindi niya alam kung paano. Tanging mukha lamang ng lalaki at hanggang ngayon,
hindi pa rin niya nakakalimutan. Pero iniisip ni Celine na baka nagkaroon nito ng pamilya. At ganun man ang nangyari, hindi na nga lamang niya ipakikilala ang anak sa kanya upang hindi na nga maging magulo pa ang tahimik nilang buhay. O hayan, tulog na ang chikiting mo. Sabihin mo na sa akin kung anong sinabi ng doktor sa'yo. Tulog naman si Lingling kaya hindi niya tayo maririnig. Kung nakakapagsinungaling ka sa anak mo, ay sa akin hindi. Alam kong may tinatago ka. Sampit nga ni Lori sa kanyang kaibigan nang silipin niya ang natutulog na paslit. Kanina pa niya gustong tanungin si Celine ngunit matagal na natulog si Lingling. Marahang hinaplos-haplos naman ni Celine, ang buhok ng anak na ngayon ay katabi lang niya sa kama. Malalim na buntong hininga kagad ang pinakawala ni Celine upang pawiin ang bigat ng kanyang damdamin. May tumor daw ako at malala na to. Kailangan kong maoperahan para hindi ito kumalat at lumaki pa. Mahinang boses na wika ng dalaga. Pinilit niyang tapangan ang boses niya at huwag piliting mautal. Nahigit naman ni Lori ang kanyang hininga at hindi nga niya mapigilang manubig ang kanyang mga mata nang nilapitan nga niya ang kaibigan at hinawakan ng kamay nito. Ano? May tumor ka? Anong sabi ng doktor? Kailan ang schedule ng opera mo? May naitaboy akong pera. Gamitin mo to. Pandagdag para sa operasyon mo. Ngumiti naman si Celine at marahang umiling-iling sa kaibigan. Tumulo na nga rin ang kanyang mga luha habang inaalala ang kanyang naging usapan kasama ang doktor bago pa man dumating ang kanyang anak. Wag na. Para sa panganganak mo yan eh. Saka nakapagdesisyon na ako, Lori, ayokong magpa-opera. Wika nga ni Celine, napakagat na nga lamang sa ibabang labi. Malaki yung gastusin kapag nagpa-opera pa ako. Saka yung ipon ko, para lang yan sa pag-aaral ni Lingling. Matagal ko yung inipon para sa kinabukasan niya kaya ayokong gastusin para lang sa akin. Maraming taon pa naman itatagal ko eh. Kaya ko sigurong labanan ng sakit na to. Umiiyak na wika na nga lamang ni Celine. Hindi na nga rin mapigilan pa ni Lori ang kanyang mga luha at kusa na nga lamang itong bumagsak. Mahigpit na hinawakan ni Celine ang kamay ng kanyang kaibigan at ngumiti rin ito ng pilit. Kapag mawala ako ha, ikaw nang bahala sa anak ko. Ikaw nang bahala kay Lingling, ipakilala mo siya sa lolo't lola niya para sa akin. At saka ikaw na rin ang tumayong ina niya kapag wala na ako. Mas mapapanatag ako kapag ikaw ang mapag-iiwanan ko sa anak ko. Umiiyak na umiling nga si Lori at tanging mahigpit na yakap lamang ang isinagot niya sa kaibigan at hindi niya alam ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay nagpapaalam na nga ito sa kanya ngayon. Huwag mong sasabihin yan. Makakasama mo pa ng matagal ang anak mo. May awa ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Manalig lang tayo, Celine. Saka, hanap ako ng paraan para maoperahan ka. Utang ako sa bangko kung kinakailangan para sa'yo. Sad pa nga nito. Ngumiti si Celine at niyakap nga niya pabalik. Ang kaibigan ng impit nga itong humihikbi sa kanyang balikat dahil baka magising sila. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hindi pala natulog talaga si Lingling, gising ito simula nung mag-uusap silang dalawa hanggang sa ngayon. Narinig niya ang lahat at kahit hindi nga niya maintindihan ng sakit ng kanyang ina, alam niyang iiwanan siya nito pagdating ng panahon. Palihim na umihikbi nga si Lingling. Ayaw niyang malaman sa kanyang ina na kanina pa nga siya nakikinig sa kanilang usapan. Kinabukasan hindi nga pumasok si Lingling sa paaralan kahit pinipilit na nga siya ng kanyang ninang ganda at nanay Celine na pumasok. Nakadikit lang siya palagi sa kanyang ina at hindi ito umihiwalay matapos marinig ang usapan nila kagabi. Sige na, sige na. Hindi ka nang pipilitin ni nanay na pumasok. Basta, huwag ka nang bumusangot dyan. Dito ka na lang at bantayan ako, okay ba yun? Makulit na bata? Tanong na nga lamang ni Celine sa anak at marahang kinurot ang ilong nga nito. Ngumiti at tumangutaw naman si Lingling at doon nga siya kumalas sa pagkakayakap niya sa kanyang ina. Napabuntong hininga at napapailing na nga lamang ang kanyang ninang ganda bago umalis dahil may trabaho pa nga itong pupuntahan.
Tanging sa loob lang ng kwarto si Lingling. Inaalagaan niya ang kanyang ina at palaging tinatanong kung okay lang ba ito at walang gustong kainin. Napakasweet niyang bata, kaya sa isip-isip nga ni Celine, siya na siguro ang pinakaswerteng magulang sa buong mundo. Bumisita naman ang doktor na naka-assign kay Celine. Tinignan lang nito ang kalagayan niya at umalis din agad. Nang makapagpahinga sa Celine, kinuha itong pagkakataon ni Lingling na lumabas ng kwarto ng kanyang ina at hanapin ang doktor na bumisita kanina. Marami kasi siyang gustong itanong sa doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Kahit bata pa siya at walang masyadong maintindihan, hindi rin siya mapalagay kapag kalusugan na nga ng kanyang ina ang pinag-uusapan. Buti nga at nakuha ni Lingling ang apelyido nito at madali nga niyang mahanap dahil sa pagtatanong niya sa mga nurses na nakakasalubong niya. Nakarating na nga siya sa wakas sa isang klinik dito sa ospital. Nakalagay sa labas ng pinto ang apelyido ng doktor na hinahanap niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nang silipin nga ang loob pero nakita niyang may 2 taong seryosong nag-uusap sa loob. Nahihiyang nakinig na lamang muna si Lingling sa pinag-uusapan nila. Dahil turo kasi ng kanyang ina ay huwag sisingit sa usapan ng mga nakatatanda, kailangan ay hintayin silang matapos. Ikakasal ka na bukas, Anton. Pero nandito ka pa rin at tumatambay sa ospital? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na ngayon at pinaghahandaan ang kasal mo? Reklamo nga ng doktor na nakaupo sa kanyang swivel chair at nakaharap sa kanyang computer. Marahas na napabuga naman ang hangin sa Anton na kanina pa nga pabalik-balik ng lakad sa loob halatang problemado. I really don't want this arranged marriage, dude. Tulungan mo naman akong hindi matuloy ang kasal ko bukas. Seryosong saad nga nito. Napaangat naman ang tingin ng doktor dahil sa sinabi ng binata. Tinaasan pa nga siya nito ng kilay. Ano namang may tutulong ko sa'yo? Sasabihin ko ba kila tita at tito na gusto natin ang isa't isa kaya hindi pwedeng matuloy ang kasal mo? O baka naman gusto mong ako yung sumigaw ng itigil ang kasal sa mismong kasal mo? Pabirong wika pa nga nito at napapailing. Bago ibinalik nga muli ang atensyon sa kanyang computer at pinag-aaralan ng mga records ng kanyang mga pasyente. Marahas na napabuga naman ng hangin si Anton, lukot-lukot ang kanyang mukha at parang pasan niya lahat ng problema sa mundo dahil sa itsura nga niya ngayon. Anong gagawin ko? Should I hire someone to do that? May kilala ka bang babae na nangangailangan ng trabaho? Tell me, magbabayad ako ng malaki basta may dahilan lang para hindi matuloy ang kasal namin bukas. Sambit nga ni Anton na talaga namang desidido nga siyang hindi maikasal. Are you for real, Anton? Saan ka naman makakahanap ng babaeng gagawin yan para sa'yo? Why not marry Christine? Maganda naman siya. Sexy at galing sa mayamang angkan. At isa pa, marami akong pasyente ngayon kaya wag mo akong istorbohin. Sambit nga nito. Alam mo naman kung bakit ayokong ikasal, di ba? Hinahanap ko pa rin siya. Dahil matapos may mangyari sa amin nung gabing yun, hindi na nga siya maalis sa isip ko. Paano kung may nabuo pala kami? E di daddy na ako ngayon? Sambit nga ni Anton at hindi nga niya maiwasang mapangiti habang ini-imagine na nga niyang may tumatawag sa kanyang daddy ngayon. Hindi na siya makapaghintay pa na magkatotoo yun. Napapailing-iling na nga lamang ang doktor dahil sa pinagsasasabi ng binata. E paano kung walang nabuo? Paano kung naikasal na siya sa iba at nagkapamilya na? E di, nga ka ngayon. Rest back naman ito, kaya napaupo na nga lamang si Anton sa sofa. Naisip din niya yun, matagal na. Pero may pamilya man o wala ay gusto nga rin niyang makita ulit ang babaeng laman ng kanyang puso ngayon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi nga siya magpapakasal at papasok sa isang relasyon kung hindi itong babaeng nakalala niya sa isang bar. Sa isang banda naman, ay nakasilip pa rin si Lingling sa maliit na awang ng pinto ng klinik. Hinihintay na matapos ang usapan nila at narinig nga niya ang lahat ng pinag-uusapan ng dalawa. Hindi mapigilan ni Lingling ang kausapin ng kanyang sarili. Trabaho? Ito ba ang hinahanap ni nanay?
Pwede siguro ako roon. At saka sabi niya, magbabayad naman daw siya ng malaki. Pwede na to. Matutulungan ko si nanay dito. Hindi na siya mahihirapan pa at saka gusto ko rin siyang maoperahan kaagad. Halos mapatalon nga sa saya si Lingling dahil nga sa naisip nga niyang plano. Hindi na nga niya hinintay pa na matapos ang usapan ng dalawa at walang sabi-sabing pumasok na nga siya sa loob ng klinik. Nagulat pa nga ang dalawa nang mapatingin nga sila sa paslit na ngayon, malawak na nga ngiting nakapaskil sa kanyang labi. "Hello po!" Bati ni Lingling sa kanila. Masiglang kumaway-kaway nga siya sa mga ito. Sabay na nagkatinginan nga sila Anton at ang doktor sa isa't isa. Nang makita si Lingling, nagtataka sila kung bakit bigla-bigla na nga lamang pumasok ang batang to. Itinuro ni Anton ang bata habang nakatingin siya sa kanyang kaibigan. "Kilala mo ba to?" Kumunot naman ang noo ng doktor nang pilit nga niyang inaalala ang familiar na paslit at lumiwanag naman kagad ang kanyang muka nang maalala nga niya ito. "Yes, naalala ko siya. Siya yung anak ng pasyente kong may tumor. Nakararating lang kahapon." Saad nga ng doktor. Ngumiti naman si Anton at tinignan muli ang paslit. Hindi naman niya alam kung bakit bigla na nga lamang lumukso sa saya ang kanyang puso nang makita itong nakangiting nakatingin sa kanya. Bigla kasing pumasok sa kanyang isipan ang magandang mukha ng babaeng iniibig niya ngayon na isang beses pa nga lamang niyang nakita. Kamukhang kamukha niya ito. Ako po si Liz Ann Martinez. Lingling na lang pong itawag niya sa akin. 7 years old na po ako at grade 1, first honor po ako nung kinder. Matalino at maasahan po ako sa lahat. Tanggapin niyo po sana ako para po sa trabahong sinasabi niyo. Masigla at nakangiti pang ang sambit ni Lingling. Hindi naman mapigilan ng dalawa na matawa nang halos mawala na nga ang mga mata ng paslit nang ngumiti nga ito nang sobrang lawak na halos mapupunit ang labi nito at confident pa talaga sa sinasabi niya. Napansin din ni Anton ang kambal na may nunal nga na nasa gilid ng kanyang mga mata. Kinabahan siya dahil parehong-pareho ito sa kanya. Natatawang nilapitan niya ang bata at yumuko upang marahang kurutin ang pisngi nito. "At ano namang trabaho ang sinasabi mo, Lingling?" Tanong nga ni Anton habang hindi pa rin inaalis ang kanyang kamay sa pagkakurot nga ng pisngi nito. Hindi po ba naghahanap po kayo ng taong magpapatigil po sa kasal niyo bukas? Ako na lang po ang kunin niyo, malakas po akong sumigaw, tignan niyo po. Itigil ang kasal. Inosenteng sambit ni Lingling at nagbigay pa nga ito ng simple ng kanyang sigaw. Napaawang ang labi ni Anton at ilang segundo lang ay napuno ng malakas na tawanan ng loob ng klinik. Hindi rin napigilan ng doktor ang kanyang tawa dahil hindi nga niya ma-imagine ang batang kaharap nila ay ganun ang gagawin bukas. "Alam mo ba kung anong kasal?" Tanong pa nga ni Anton habang nangingiti-ngiti nga. Agad namang tumango si Lingling. Opo, kahit naman po bata po ko ay alam ko na po ang ibig sabihin yan. Ang turo po sa akin ni nanay ay ginagawa daw po yan ng dalawang tao kapag sigurado at mahal nila ang isa't isa. Pero sa lagay niyo po, alam ko pong hindi niyo po mahal yung mapapangasawa niyo at napilitan lang po kayo. Wala naman po kasing tao ang gagawa ng paraan para hindi maikasal kung mahal niyo po talaga ang pakakasalan niyo, di ba? Mahabang paliwanag pa nga ni Lingling na siyang ikinamanghanga ng dalawang nakikinig. Bata pa nga ito pero malawak na nga ang kanyang pag-unawa sa lahat. Hinawakan ni Lingling ang kamay ni Anton at marahan itong iwinigayway habang nagpapakyut pa nga ito. Sige na po, sir. Ako na pong kunin niyo. Promise po, gagalingan ko po talaga sa trabaho. Hindi po matutuloy ang kasal niyo. Sige na po. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Hindi naman malaman ni Anton ang gagawin. Napakamot pa nga siya ng kanyang batok nang mapaupo nga siya upang mapantayan ang laki ni Lingling. Hindi niya rin mahindian ang bata dahil sa pagmamakaawa nga nito sa kanya ngayon. Kung gagawin mo naman yun bukas, hindi ako paniniwalaan ng lahat. Tatawanan ka pa nila dahil bata ka pa. Mahinang wika nga ni Anton at na-imagine na nga niya kung anong mangyayari bukas kung si Lingling
Ang kukunin niya para patigilin nga ang kasal niya. Alam niyang hindi magiging successful ang pagpapatigil sa kasal. Maniniwala po sila sa akin, sir. Si Lingling na pong bahala dun. Basta ako lang po talaga ang kunin nyo, please po. Kailangan ko po kasi ng malaking pera para po hindi na po maghanap si nanay ng trabaho at saka po kailangan operahan ni nanay. Wala na po akong tatay. Kawawa naman po si nanay. Hindi ko po alam kung ano pong tumor, pero alam ko po yung delikado na yun. Sige na po, please. Pagmamakaawa nga muli ni Lingling. Marahang tumikhim naman ang doktor na kanina pa nga nakikinig upang agawin nga ang kanilang atensyon. Anton, why not try it? Baka ang batang to na talaga ang makakapagpatigil ng kasal mo bukas. Tsaka hindi ka ba naaawa? She's too cute. Wika pa nga ng doktor at nilapitan din niya si Lingling upang kurutin ang pisngi nito. Napabuntong hininga naman si Anton at tinignan nga niya ang paslit na nag-puppy eyes pa talaga. Hindi na nga nakayanan pa ni Anton at tumango na nga lamang siya. Fine. Ikaw na lang ang kukunin ko since wala na akong oras na maghanap pa ng iba. Galingan mo bukas dahil nakasalalay sa iyo ang kasal ko. Mabilis naman na niyakap ni Lingling ang binata dahil nga sa sobrang kasiyahan. Nabigla at nanigas pa nga ang katawan ni Anton dahil dito. Hindi niya inaasahan yun. Pakiramdam niya ay nasa paraiso nga siya abang yakap-yakap mang paslit. Magaan ang kanyang pakiramdam na parabang nakasakay nga siya sa ulap at idinuduyan nga siya rito. Pumikit siya at niyakap din pabalik si Lingling. Salamat po, sir. Huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin ko pong hindi matutuloy ang kasal nyo. Ani pa nga ni Lingling nang kumalas na nga siya sa yakapan. Ngumiti lang naman ng matamis si Anton bago niya ginulo ang buhok ng bata. Muling napatingin sa Anton sa nunal ni Lingling na nasa ilalim nga ng mata nito at kumabog nga muli ng malakas ang kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan, hindi lamang niya iyon pinansin. Dapat lang dahil mahal yung bayad ko sa'yo. Kapag successful ang mangyayari bukas ay ako na ang bahala sa babayaran niyo sa ospital. Pati na rin sa pagpo-opera ng nanay mo. Biglang nanlaki naman ang maliit na mga mata ni Lingling dahil sa kanyang narinig. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga. Sobrang bait niyo po talaga. Pagpalain po nawa kayo ng Diyos. Masayang wika pa nga niya at muling niyakap nga ulit si Anton na ikinatuwa naman din ng binata. Kinabukasan pumasok nga ng paaralan si Lingling, hindi para mag-aral, kundi para pumunta sa simbahan nang hindi nalalaman ng kanyang ninang ganda at nanay Celine ang gagawin niya. Hindi siya pumasok. Pumunta siya sa bahay nila at doon nga hinanap ang isang little wedding dress na ginamit pa nga niya kamakailan lang dahil naging little bride nga siya sa kasal ng kanyang ninang ganda. Magagamit ko rin pala ito ulit. Buti na lang talaga tinago ni nanay. Umahagigig pa nga na sambit nito. At isinuot na nga niya ito bago nga siya nagsimulang maglakad na pupunta na nga sa simbahan kung saan doon gaganapin ang kasal. Familiar na nga sa kanya ang simbahan at daan dahil tuwing linggo nagsisimba sila ng kanyang ina. Sa parehong simbahan at saka nga dito rin ginanap ang kasal ng kanyang ninang ganda noon. May kalayuan nga ito kaya pakiramdam ni Ling ay mauhuli nga siya. Kaya parehong lakad at takbo na nga lamang ang ginagawa niya. Habang naglalakad ay nire-rehearse pa nga niyang itinuro kahapon ni Anton at kung anong sasabihin niya. Inaalala niya lahat upang hindi nga siya magkamali. Naku po, nagsimula na yung kasal ni Sir Anton, pati ako nito, baka matuloy ang kasal niya. Namomroblemang wika nga ng paslit nang makita nga niya sa malayo ang lahat ng mga tao na nasa loob na nga ng simbahan. Patakbo nga siyang nagtungo sa simbahan at nang marinig nga niyang nagtanong muna ang pare. Agad siyang pumasok sa loob at kahit hinihingal ay sumigaw pa rin siya ng malakas. Ako po! Tutol po ko! Itigil po ang kasalang to! Hindi natuloy ang kasal ni Anton dahil nga sa tulong na nga rin ni Lingling. Wala sa usapan nilang dalawa na magpapakilala si Lingling bilang kanyang anak upang makumbinsi ang lahat. Nagulat na nga lamang din siya nang sabihin ito bigla ni Lingling sa simbahan
Mukha na bang kumbinsido ang lahat kaya nga siya nakatakas sa mismong kasal niya. Noong gabing hindi pa araw ng kasal ni Anton, kinakabahan nga talaga ang binata at halos hindi nga siya makatulog dahil sa kakaisip na paano kung matuloy ang kanyang kasal. Paano kung hindi tumupad sa usapan ng paslit? Pero nagpapasalamat nga siya sa lahat ng santo dahil kahit last minute na ay dumating pa rin ang paslit. Nasurpresa pa nga siya dahil nakasuot ito ng isang wedding dress din. Pakiramdam tuloy niya, tumakas siya sa kanyang kasal para sa isang bride rin. Hindi niya maiwasang matawa. Matapos siyang makauwi sa kaniyang kondo habang binabalik-balikan ang nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mangyari at hindi niya rin inaasahan na ganoon katalino ang kinuha niyang bata. Maraming rason at maraming beses nang nagdahilan si Anton sa kaniyang mga magulang para hindi matuloy ang kaniyang kasal. Pero lahat yon ay hindi umobra sa kanila. Ipinagpipilitan pa rin siya dahil nga tumatanda na ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakanobya. Ngayon ay makakahinga na siya ng maluwag dahil alam naman niyang tapos na ang kaniyang problema. Matapos nga ang ginawang trabaho ni Lingling ay pumasok siya ng paaralan upang mag-aaral. Sinundo ulit siya ng kanyang ninang ganda ng sumapit ang hapon. Nanay! Masaya at masiglang sigaw ni Lingling nang makapasok ito sa loob ng hospital room ng kaniyang ima. Tumatalon-talon pa ito habang tumatakbo papunta sa gawin ng kama. Hinawakan naman agad ni Celine ang dalawang pisngi ng kaniyang anak at hinalikan ito sa noo nang makalapit sa kaniya. Bakit naman ang saya-saya ng anak ko? May nangyari bang maganda sa eskwelahan? Nakangiting tanong ni Celine. Wala naman po, nanay. Masaya lang po ako dahil naoperahan na po kayo. Sambit nga ni Lingling na parehong ikinakunot nga ng noo ng kanyang ninang, ganda at ng kanyang nanay. Anak, paano mo nalaman na naoperahan ako? Gulat nga na tanong nga ng dalaga. Wala nga sana siyang balak na sabihin sa anak dahil ayaw nga nitong mag-alala. Bumuntong hininga naman si Lingling at tumupo sa kama. Nanay, narinig ko po kayong nag-uusap ni Ninang Ganda kagabi. Narinig ko po na may sakit po kayong tumor. Nangingilig nga ang luha ni Cecil na tinignan ng kanyang anak. Pinahira naman kagad ni Lingling ang mga luha ng kanyang ina gamit ang kaliitan niyang kamay. Nanay ko, wag na po kayong umiyak. Wag niyo na rin pong problemahin yung perang pagpa-opera niyo po. Ginawan ko na po ng paraan, gagaling na po kayo. Superhero po kaya kayo sa buhay ko. Ngiting sabi pa nga ni Lingling na siyang ipinagtaka nga rin ng kanyang ninang at nanay. Lumapit nga sa kanya ang nagtatakang ninang ganda niya upang magtanong. Anong ibig mong sabihin ni na anak? Kusa ka na lamang napakamot si Lingling sa kanyang ulo nang hindi nga niya alam ang sasabihin sa dalawa. Anong sasabihin ko kay nanay at Ninang Ganda? Baka magalit sila sa akin kapag sinabi kong umabsent ako ng kalahating araw sa eskwela para manggulo sa kasal ni Sir Anton, kapalit ng pera. Pero yun naman talaga ang trabaho ko eh. Ay, hindi ko na tuloy alam ang gagawin. Wika nga sa isipan ni Lingling. Marahang hinawakan naman ni Celine ang kamay ng anak at may pagtataka nga ang muka na tinignan nito. Anak ko, may hindi ka ba sinasabi kay nanay? Ano tong sinasabi mo na? Maoperahan na ako. Alam mo, hindi kita tinuruan na magtago ng sikreto sa akin. Mahinahong wika ni Celine sa anak. Bilang ina ay ramdam niyang may hindi sinasabi sa kaniya ang kaniyang anak. Kaya mahinahon niya itong tinanong upang hindi mabigla. Malawak ng ngiti lang ang ibinigay ni Lingling sa kaniya na halos mawawala na ang mga mata nito. Eh kasi po nanay, may trabaho po akong pinasukan kanina. Sabi po ni Sir Anton na siya na raw po ang bahala sa hospital bill niyo tsaka pagpo-opera po sa inyo. Ito nga po, binigyan niya po ako ng maraming pera. Wika nga ni Lingling bago nga niya nilabas ang mga perang nasa bag niya. Nabigla at nanlaki naman sa gulat ang mga mata ni Lori at Celine dahil sa maraming pera na nakita nilang inilabas ni Lingling.
Anak, bakit ka maraming pera? At ano lang sinasabi mong trabaho? Sabihin mo sa akin. Hindi mapigilan nga ni Celine na tumaas ang kanyang boses dahil sa gulat. Pero kinontrol pa rin niya ang kanyang boses upang hindi matakot ang anak. Inaanak, ano to? At saka sino tong si Sir Anton? Kilala ba namin siya ng nanay mo? Paano at saan mo siya nakilala? Anong trabahong binigay sa'yo? Magsabi ka naman ng sa amin ng totoo ng nanay mo. Hysterical nga. At pautal-utal nga ang boses na tanong nga rin ni Lori. Inosente naman na palipat-lipat ang tingin ni Lingling sa dalawa. Hindi niya alam kung bakit ganito na lamang ang reaksyon ng kanyang nanay at ninang Ganda. Sa isip-isip niya ay wala naman siyang ginawang masama at saka naghahanap lang siya ng trabaho. Ngunit sa isip ni Celine at Lori ay baka may nag-take advantage na sa murang kaisipan ni Lingling. Baka may pinagawa ang mga ito sa kanya na hindi tama kaya binigyan ng maraming pera. Anak, tignan mo si nanay. Hindi galit si nanay. Tinatanong lang namin ni ninang mo kung anong trabahong sinasabi mo. Kinakabahan nga ito dahil baka kung ano nang ang trabaho ang pinagawa sa anak. Mahinahon na ngayon ang boses na tanong ni Celine nang makita niyang papaiyak na ang kaniyang anak. Ngumiti pa siya rito, pati na si Lori upang hindi matakot. Sabihin ang totoo. Sasagot na sana si Lingling, ngunit hindi ito natuloy nang may biglang pumasok sa loob ng silid. Sabay pa ang tatlo na napalingon sa taong pumasok. Nang masilayan naman ni Celine ang mukha ng lalaking pumasok, ay pakiramdam niya ay sandaling tumigil ang tibok ng kaniyang puso. Unti-unti ring nanlaki sa gulat ang kaniyang mga mata. At napaawang din ang kaniyang labi sa hindi niya inaasahang bisita. Napako naman sa kinatatayuan si Anton nang pagpasok niya ay ang mukha agad ni Celine napadako ang kaniyang tingin. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Hindi niya inaasahan na ang ina pala ni Lingling ay ang babaeng matagal na niyang gustong makita ulit. Biglang itinuro ni Lingling si Anton bago nagsalita na kanguso na ngayon. Sabay sabi nga nito, Nanggulo po ako sa kasal niya, nanay. Yun po yung trabaho ko. Hindi naman nakapagsalita si Celine, lalo na si Lori. Mas lalong nadagdagan ang bilis ng tibok ng puso ni Anton nang mapatingin siya kay Lingling. Sa mga oras na ito ay hindi alam ni Anton kung anong uunahin niyang gawin. Ang magpapakilala ba sa kaniyang sarili? Ang hihingi ba ng tawad sa nangyari noon at ngayon dahil sinali niya ang paslit sa gulo? O ang itanong kung may koneksyon ba siya sa bata? Gulong-gulo ang isip ni Anton. Nakalimutan na nga siguro niya ang huminga sa mga oras na ito. Excuse me sir, ano pong ginagawa niyo dito? At saka, sorry dahil dinamay ka pa ng inaanak ko Awkward na tawa ni Lori upang pag-aani ng tensyon sa loob ng silid. Doon lang bumalik sa realidad ang isip ni Anton at Celine. Agad na napaiwas nang tingin si Celine at ibinaling ito sa bintana. Napansin naman ni Lori ang pag-iwas ng kaniyang kaibigan kaya kumunot agad ang noo nito. Tumikhim naman si Anton at malawak na ngayong ngumiti sa kanila. Hindi niya mapigilang ang pag-angat ng kaniyang labi dahil matagal din niyang hinintay ang araw na ito. Naglakad siya tungo sa gawin nila at ibinigay kay Lori ang prutas na kaniyang dala. I'm sorry. Totoo yung sinabi ni Lingling. Binayaran ko siya para manggulo sa kasal ko para hindi ito matuloy. Pag-amin nga ni Anton. Napanganga naman si Lori. Pati si Celine ay nabalik din ang tingin niya sa binata dahil hindi nga nagbibiro si Lingling sa mga sinasabi nito kanina. Binalingan naman ang tingin ni Anton ng dalaga at ngumiti rito nang matamis na parang nagagalak siyang magkita ulit silang dalawa matapos ang ilang taon. Hi, nagkita rin tayo ulit sa wakas, ani ni Anton. Hindi naman makapagsalita si Celine. Kinakabahan siya dahil kahit kailan ay hindi niya inisip na magkikita pa silang dalawa matapos ang nangyari. Palipat-lipat naman ang tingin ni Lori at Lingling sa dalawa ng magkatitigan ang mga ito ng ilang segundo na para bang sila lang
ang tao sa loob ng silid. Sir Anton, kilala niyo po ang nanay ko? Nagtataka at inosenteng tanong ni Lingling. Tinaasan naman ng kilay ni Lori ang kaniyang kaibigan dahil gusto niya ring malaman, pero tanging tikom lang ang bibig ng dalaga. Binalingan naman ng tingin ni Anton ang paslit at ngumiti siya rito bago hinaplos ng marahan ang maliit nitong mukha. Pinagmasdan ni Celine ang pangyayaring iyon at haplos pa nga nito sa anak niya ay alam na niyang may duda na ang binata kung kaano-ano niya si Lingling. Muling nasilayan ni Anton ang nunak nito sa ilalim ng mata at hindi nga siya makapaniwala kung bakit sila parihong may ganito. May koneksyon talaga sila sa isa't isa at hindi naman ito may pagkakaila. Oo, nagkakilala kami noon sa bar, Lingling. Nakangiting tugon na nga ni Anton. Nanlaki naman ang mga mata ni Lori sa kaniyang narinig. Bilang kaibigan ay alam niya lahat ng talambuhay ni Celine, kaya ngayon ay napagtanto na niyang si Anton ang nakasiping ni Celine noong gabing iyon. Kaya ganito na lamang ang inasta ngayon ni Celine. Bar? Ibig sabihin ba nito? Gulat na pabalik-balik na itinuro ni Lori si Anton, pati na si Lingling. Pero tumigil siya sa pagturo kay Anton. Pipigilan na sana ni Celine na magsalita si Lori dahil baka mabigla ang kaniyang anak, pero naunahan siya ng kaniyang kaibigan. Ikaw? Ikaw ang ama ni Lingling? Pasigaw na tanong nito. Napalunok at nahigit na lamang ni Celine ang kaniyang hininga dahil sa walang prenong bibig ng kaniyang kaibigan. Kahit may duda na si Anton, nang malaman niyang ang ina ni Lingling ay ang babaeng nakasiping niya, noong gabing yon ay nagulat at kinabahan pa rin siya sa kaniyang narinig na katotohanan ngayon. Iba pa rin talaga na marinig mo ang katotohanan. Tiningnan ni Anton si Celine upang kumpirmahin ang sinabi ni Lori. Napakagat naman sa labi si Celine at ilang segundo siyang hindi nakasagot. Po, di nang ganda siya po ang tatay ko. Hindi po ba sabi ni Nani wala na si tatay? Namatay po siya bago po ipinanganak, hindi po ba, Nanay? Sinabi niya po sa akin yun noon. Gulat nga, nawi ka ng paslit ng binalingan nga niya ng tingin ng kanyang ina. Anak, ano kasi? Walang maisip na dahilan si Celine sa katanungan ng kaniyang anak. Hindi niya pinaghandaan ang araw na ito dahil akala niya ay hindi naman na magtatagpo pa ang ngalandas nila ni Anton. Kaya upang hindi masaktan at umasa nang matagal si Lingling ay sinabihan na lamang niyang wala na ang kaniyang ama. Mabilis namang naintindihan iyon ni Lingling at tanggap niya kahit may pagkakataon na naiinggit siya sa ibang mga kaklase niya sa tuwing family day. Nasilayan naman ni Anton kung paano nahirapan si Celine sa kaniyang sasabihin at ang kaniyang anak na ngayon ay nanunubig na ang mga mata dahil sa luha habang naghihintay sa isasagot ng kaniyang ina. Ngumiti si Anton at mabilis na kinarga ang paslit. Lingling anak, hindi naman nawala si tatay may kasalanan kasi ako sa nanay mo. Dahil pumunta ako sa malayo kaya nagalit siya sa akin at sinabi yun sa'yo. Si Anton na ang nagpaliwanag. Kahit kasinungalingan ito, ay iyon lang ang tanging alam niyang sabihin. Hindi maiintindihan ni Lingling kapag sinabi niya ang totoo. Maguguluhan lang ang paslit. Nasa malayo lang po kayo katulad po ng tatay ni Cassie. Nasa malayo din po kasi ang tatay niya dahil naghahanap ng pera para po sa kanila ng nanay niya. Ganun din po ba kayo? Naghahanap po ng pera para po sa amin, hindi po talaga kayo nakipapagad? Tanong ni Lingling. Ngumiti naman si Anton at tumango sa kaniyang anak bago pinahira ng luhang tumulo sa mga mata nito. Naluha na rin si Celine sa pangyayari ngayon sa kaniyang harapan, lalo na nang biglang umiyak ng malakas ang paslit habang yakap-yakap ngayon ang leeg ni Anton. Niyakap naman ng mahigpit ng binata ang kaniyang anak at napapikit pa siya nang mapaluha siya sa saya. Tama nga ang pakiramdam niya noon. May nabuo sa gabing iyon at hindi niya aakalain
na ang paslit na tumulong upang hindi siya maikasal ay kaniya palang tunay na anak. Nanay, alam niyo po ba malakas po yung sigaw ko sa kasal ni tatay kanina? Saka po ang daming tao ang nakatingin po sa akin. Nakakakaba po pala tatay. Bakit po pala kayo ikakasal? Akala ko po ba mahal niyo po si nanay? Tanong ni Lingling habang karga-karga pa rin siya ng kaniyang ama ngayon. Kanina pa siya nagpapakarga at hindi humihiwalay sa kaniyang ama. Hindi naman nagrereklamo si Anton dahil nga gusto rin naman niya ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Masayang-masaya ang kaniyang puso. Kaya siguro ay noong unang kita pa lamang niya kay Lingling ay magaan na ang kaniyang loob at mabilis din siyang napalapit dito. Nagkatinginan naman si Celine at Anton, subalit mabilis na umiwas ng tingin ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang hiya at pagkailang na nararamdaman niya ngayon. Ito ang ikalawang pagkakataon niyang masilayan muli ang lalaki at hindi nga siya mapakali sa tuwing nag-aabot ang kanilang mga tinginan. Kumakabog ng malakas ang kaniyang puso na parang lalabas na ito sa katawan niya. Bukod kasi sa makisig na katawan ni Anton, ay may angking kagwapuhan din ito. Dumagdag pa ang maganda niyang pananamit na mukhang mahahalata ang pagiging mayaman niya. Parating si Lingling at Anton lamang ang nagsasalita simula pa kanina habang si Celine ay tahimik lang na pinagmamasdan ng kaniyang mag-ama na masayang nagkukwentuhan sa isa't isa. Tanging ngiti at tawa lang ang ginagawa ni Celine habang nagkukwento ang kaniyang anak sa nangyari kanina sa simbahan. Tumikhim naman si Lori. Ay naku inaanak, halika nga at sa akin ka na magpakarga. Samahan mo akong bumili ng pagkain sa labas. Sambit nito nang kunin niya si Lingling mula sa mga bisig ni Anton at lumabas na ng kwarto. Gusto niyang makapag-usap ang dalawa. Alam niyang kailangan nila ito dahil nga hindi pa nila gaanong kilala ang isa't isa at kailangan din nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang anak. Naging tahimik naman ang buong silid nang lumabas na si Cory at Lingling. Tanging nakayuko si Celine habang nilalaro ang kaniyang mga daliri, habang si Anton ay hindi rin alam kung saan mag-uumpisang magsalita. Sorry. Sabay na sambit ng dalawa. Muli na naman silang nagkatitigan ng ilang segundo at sabay nga silang napangiti. Ikaw na ang mauna. Wika ni Anton na ngayon ay nakaupo sa upuang nasa gilid lang ng kama. Matiim siyang nakatitig kay Celine na para bang inaaral niya ang buong mukha nito na siya namang ikinailang ng dalaga. Huminga ng malalim si Celine bago nagsalita. Sorry dahil ngayon mo lang nakilala si Lingling at sa ganitong sitwasyon pa. Hindi ko naman gustong huwag siyang ipakilala sa iyo eh. Sadyang hindi ko lang talaga alam kung paano dahil hindi naman kita kilala. Mahinang sambit nga ni Celine at umiwas nga ng tingin. Nanikip naman ang dibdib niya nang bigla na nga lamang hawakan ni Anton ang kanyang kamay habang titig na titig pa rin ito sa kanya. I'm really sorry also. Wala ako sa tabi mo noon para maalagaan si Lingling. And I am very grateful dahil binuhay mo ang anak natin and you raised her like a good child kahit mag-isa ka lang. Sorry sa nangyari noon, I was just drunk but promise. Ibibigay ko sa iyong lahat. I do everything to make you happy, wika ni Anton. Nasilayan naman ni Celine ang senseridad sa mga mata nito at hindi niya mapigilan ang sariling puso na magwala dahil habang sinasambit niya, yun ay nakahawak pa rin ito sa kaniyang kamay. Marahang kinuha naman ni Celine pa balik ang kaniyang kamay at napalunok na lamang siya dahil sa hiya. Malakas ang epekto nga sa kanya ng mga sinasabi ng binata. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Kasalanan ko rin naman eh. Pero matagal ko nang tanggap dahil ibinigay mo sa akin si Lingling. Gusto ko lang na maging mabuti tayong mga magulang sa kanya at masubaybayan natin sa paglaki niya. Mahinang wika nga ni Celine bago niya inilahad ang kanyang kamay at ngumiti. Ako nga pala si Celine. Ngumiti naman si Anton at tinanggap ang kamay niya. I'm Anton. Nice meeting you again. Pakilala nito.
Ngumiti sila sa isa't isa at pagkunway ay marahan sikang napatawang dalawa. Natatawa lang kasi sila dahil ngayon pa nila naisipang magpakilala sa isa't isa na may 7 taong gulang na silang anak. Pero hindi naman siguro huli ang lahat para sa pagmamahalan, hindi ba? Wala naman siguro itong time limit at isa pa base sa mga ikinikilos ng dalawa ay halata namang may pagtingin sila sa isa't isa. Hindi rin mahirap magustuhan ni Celine si Anton dahil makisig naman ito at may angking kagwapuhan pa na kinahuhumalingan ng lahat ng mga babae. Ganon din kay Celine. Maganda si Celine, mabait at mapagmahal. Nanay, wag po kayong matakot sa loob ah. Nandito lang po kami ni tatay at ninang ganda na maghihintay po sa labas nyo. At saka po ipagpe-pray ka po namin ng maging successful po ang lahat. Wika ni Lingling habang mahigpit siyang nakahawak sa kamay ng kaniyang ina na ngayon ay papasok na sa loob ng operating room. Araw ngayon ng operasyon ni Celine. Binayaran ni Anton ang lahat para matanggal agad ang tumor sa katawan niya. Nalaman kasi ni Anton sa kaniyang kaibigang doktor na siyang naka-assign din kay Celine na kapag pinatagal pa ito ay mas lalong lala ang kondisyon sa katawan niya. Kaya pinaschedule na agad ng binata ang lahat at ngayon nga ang araw na iyon. Anak, ikaw dapat ang hindi matakot. Namamawis na ang kamay mo kakahawak sa akin kanina pa. Okay lang si nanay. Kaya ko to, hindi ako pababayaan ng Diyos. Pagpapagaan ni Celine sa damdamin ng kaniyang anak dahil mukhang ito pa ang natatakot kaysa sa kaniya. Marahan pa niyang hinaplos ang mukha nito. Hinawakan ni Anton ang kamay niya at nag-aalala siyang tiningnan. Puno ng takot ang buong mukha nito, katulad sa kanilang anak. Nahabag naman ang puso ni Celine. Ilang araw pa lang simula noong nagkita sila, pero para pakiramdam ni Celine ay napaka-importante na siya para sa binata. Maghihintay lang kami rito, Celine. We will pray for you at kapag nakalabas ka na rito at gumaling, ilipat na kayo sa bahay natin. Sa akin na kayo titira. We will stay forever together as family. Malambing na sambit ni Anton. Nabigla roon si Celine pero hindi niya rin maitagi ang kilig na kaniyang nadarama. Sa isip-isip niya ay bakit ba sa ganitong sitwasyon nagpapakikig si Anton sa kaniya. May nakakalukong ngiti namang ipinukaw si Lori para sa kaniyang kaibigan nang makita niya ang reaksyon ni Celine. Marahang niyang kinurot ito at pasimpleng yumakap. Asus, pumapag-ibig ka na. Tuloy mo lang yan. Inuna mo pa kasi ang mga anak kesa magkainlaban kayo. Naku! Bulong naman ni Lori. Namula naman agad si Celine dahil sa hiya. Ilang segundo ang lumipas ay ipinasok na sa loob ng OR si Celine. Alam niyang magiging okay lang ang lahat at hindi nga siya makapaghintay na makalabas siya ng hospital at tumira sila sa iisang bahay na parang isang buong pamilya. Ini-imagine pa lamang niya ang ganoon ay lumulukso na sa saya ang kaniyang puso. Mariing nanalangin naman ang Celine kahit alam niyang malaki ang chance na maging successful ang operasyon ay hindi pa rin niya mapigilang kabahan. Unang beses itong nangyari sa kanya kaya normal lang na matakot. Ama, ikaw na pong bahala sa akin. Sana po maging okay lang lahat. Gusto ko pa pong makasama ang anak ko at gusto ko pa pong bigyan si Lingling ng masaya at magandang pamilya. Alam kong marami po akong hiniling sa inyo pero sana po ibigay niyo po ito sa akin. Madami pa po akong dapat gawin. Ilang oras ang itinagal ng operasyon at ilang oras ding naghihintay ang mag-ama sa labas. Nakatulugan na nga ni Lingling ang paghihintay dahil sumapit pa ito ng gabi. Umalis din si Lori at tanging si Anton lamang ang nanatiling matiim na naghihintay. Puno pa rin ng kaba at takot ang kaniyang puso na parang sasabog na ito sa kada oras na lilipas kakahintay. Ilang oras pa na paghihintay ay lumabas na si Celine at sa awa ng Diyos ay naging maayos lang naman ang lahat. Pinagpahinga na lamang si Celine at baka bukas ay magigising na ito.
Hindi naman umuwi si Anton at nanatili lamang siya sa hospital ng ilang linggo upang bantayan at alagaan si Celine. Kahit maraming missed call at messages na ang natatanggap niya mula sa kaniyang pamilya, ay hindi niya pa rin ito pinapansin. Gusto sana ng pamilya ni Anton na linawin nito ang nangyari sa kasal niya noong 1 linggo dahil pinahiya niya ang pamilya niya pati na ang pamilya ni Christine. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang binata sa kanila. Alam niyang pipilitin na naman siya ng mga ito na magpakasal kay Christine. Pero kung mangyari man iyon, ay may matibay na siyang dahilan upang humindi. Tunay na anak niya si Lingling at noon pa man ang babaeng gusto na niyang pakasalan ay walang iba kundi si Celine. Tinamaan kasi si Anton ng tinatawag nilang love at first sight at kahit anong gawin niya ay hindi umaalis si Celine sa kaniyang isipan sa loob ng ilang taon. Masaya siya. Hindi siguro sapat ang salitang masaya upang ipakita niya kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos ngayon. Walang mapagsidlan ang kaniyang kasiyahan. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyari na ito at may anak din siyang napaka-cute at kulit. Gusto mo ba ng tubig o prutas? Kukuha ko para sa'yo. Huwag ka munang gumalaw-galaw dahil baka mapano ka pa. Nag-aalalang wika ni Anton nang makita niyang sinusubukang bumaba ng kama si Celine. Mabuti na lang at nakita niya ito at agad na pinigilan. Hindi pa kasi gaanong humihilom ang kaniyang sugat kaya hindi dapat ito gumalaw-galaw dahil baka bumuka pa ito. Namumula naman sa hiya ang mukha ni Celine nang hindi niya masabi kung ano ang gusto niya. Nahihiya pa rin siya kay Anton ngayon dahil napakamaalagain ito sa kaniya at palagi lang itong nasa hospital, hindi umaalis. Parati ring hatid sundo nito ang anak nila sa eskwela kaya nga parating excited si Lingling na mag-aral dahil may maipagmamalaki na siya sa kaniyang mga kaklase. Bumibisita naman si Lori pero hindi na siya nagtatagal pa sa hospital dahil nandito naman na si Anton. Siya na ang pumalit sa pag-aalaga sa dalaga. Angal sana si Celine dahil hindi naman nito kailangan gawin niyon. Pero si Anton na ang nagpresenta sa kaniyang sarili bilang bayad niya rin sa ilang buwang wala siya sa tabi nito habang pinagbubuntis ang anak nila. Gusto mo, Celine, gusto mo bang kumain? Paulit na tanong ni Anton na kanina pa naghihintay ng sagot. Nahihiya namang yumuko ang ulo ni Celine at kagatlabi siyang mariin na napapikit. Hindi na talaga niya kaya ang tawag ng kalikasan. Kailangan na niyang magbanyo. Kanina pa niya ito pinipigilan at hinihintay ang kaibigan niyang si Lori upang maalalayan siya papunta sa loob ng banyo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin dumadating ang kaibigan. Palagi kasing si Lori ang tumutulong sa kaniya pagdating sa ganito. Ha? Kailangan ko lang kasing sanang umihi eh. Namumula ang mukha sa hiyang sambit ni Celine na parang naging bulong na ito ngunit narinig naman ni Anton. Agad namang napangiti si Anton at inalalayan na ang dalaga pababa ng kama. Tarata, alalayan na kita. Kesa naman, magpipigil ka na naman dyan. Nagsabi sa akin si Lori na hindi muna siya makakapunta dito dahil may lakad sila ng asawa niya. Saka mahihiya ka pa ba sa akin na may anak na nga tayo eh. Don't worry, hindi kita sisilipan kahit nakita ko naman na lahat ng yan. Nakangising pabirong sabi ni Anton na mas lalong nagpainit sa buong mukha ni Celine. Gusto na tuloy ng dalaga na maglaho na lamang bigla sa hiya. Marahang natawa si Anton nang makita niya ang reaksyon ng dalaga. Nasisiyahan siya sa tuwing inaasar at binibiro niya ito. Para kasing mangangamatis na ang kanyang mukha at saka gusto niyang mapalagay sa kaniya si Celine kaya niya ginagawa ang mga ito. Napahalakak nga ang lalaki. Nagbibiro lang ako, pagbawi niya sa kaniyang sinabi. Napapailing-iling na lamang si Celine at marahang kinurot ang tagiliran ng binata.
Marahang napaaray naman ito at manghang pinukawan ng tingin si Celine. Inalalayanan niya ang dalaga papuntang banyo hanggang sa makaupo na ito sa kubeta. Nailang naman si Celine nang hindi pa umaalis si Anton sa loob ng banyo. May balak pa yata itong panoorin siya. Hindi ka ba alis? Ihingi na kasi ako eh. Sambit ni Celine. Nagtaka naman ang mukha ni Anton. Kailan ko bang umalis? Akala ko ba tutulungan pa kitang ibaba yung pang-ibaba mo para makaihi ka na. Saka baka mapano ka pa kapag iniwan kita. Kaya dito lang ako. Pagdadahilan ni Anton. Marahang napanganga naman si Celine dahil sa natanggap nga niyang sagot. Seryoso ka ba? Teka, paano ko iihi kung nandyan siya sa harapan ko? Nasaan pa kasi si Lori? At bakit hindi siya pupunta rito? Sabi ko naman kasi sa kanyang araw-araw dapat siyang pumunta dito para matulungan ako ng ganito eh. Bulong ng isipan ni Celine. Napatingin si Celine kay Anton nang bigla na lang itong tumawa. Kaya na pabuntong hininga siya. Inaasar na naman kasi siya. Matapos niyang magising mula sa pagkakaopera, ay ganito na ang trato sa kanya ng binata. Hindi naman niya ipagkakait na hindi niya nagugustuhan ng mga ito. Magaan na ang loob niya kay Anton dahil sa loob ng ilang linggo ay siya na ang kasakasama niya. Siya rin ang nag-aalaga sa kanya at nagpapakain. Pakiramdam nga niya ng mga araw na iyon ay tunay silang mag-asawa. Fine, lalabas na ako. Tatawagin mo lang ako pag okay ka na. Lalabas ka na. Mag-ingat ka. Hindi pa humihilom yung sugat mo. Paalala nga ni Anton. Tumango at ngumiti na nga lamang si Celine sa kanya. Yes po, Dok. O sige na, dali. Pabirong tugon naman niya na ikinangiti lang ni Anton bago lumabas na ng banyo. Mabilis na umihi lang si Celine at tinawag na niya ulit si Anton. Inalalayan naman siya ulit nito palabas ng banyo. Paglabas nga nilang dalawa sa banyo ay sakto ring pagpasok ni Lori sa loob ng silid. Nagulat pa si Celine dahil ang sabi ni Anton kanina ay hindi ito pupunta. Nakakalokong tingin at ngiti naman ang ipinukaw ni Lori sa dalawa. Kayo ha? Anong ginagawa niyo sa loob ng banyo ha? Gumagawa na naman ba kayo ng little bulilit? Nakangising tanong nga ni Lori habang nagtataas baba nga ang kanyang mga kilay. Hoy Lori, yung bibig mo nga. Kita mo na nga ang kaka-opera ko pa lang, ang dumi ng isip mo. Saka bakit ka nandito? Agad na sermon nga ni Celine sa kaibigan. Ibinaba ni Lori ang kanyang mga dalang pagkain na tumaktong nasasaktan sa harapan ng dalaga. Ayun, dumating lang si Anton, hindi na ako kailangan. Ang sakit mo namang magsalita, Celine. Parang hindi mo ako kaibigan ah. Birong napairap na nga lamang si Celine dahil sa pinagsasasabi ng kanyang kaibigan. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nandito? Hindi ba sabi mo kay Anton na hindi ka pupunta dahil may lakad kayo ni James? Agad na kumunot ang noon ni Lori dahil wala siyang sinabing ganun. Hindi ah. Wala akong sinabing ganun kay Anton. Sadyang gusto ko lang talagang salohin ng lalaking to. Wika niya nang itinuro niya si Anton na pangiti-ngiti na ngayon. Tiningnan naman ni Celine ang binata at napabuntong hininga nga ulit siya dahil ngayon lang niya napagtanto na pinaglolo ko na naman siya nito. Humiga na nga lang siya ulit sa kama. Umiwas naman siya nang tingin kay Anton nang nginitian siya nito. Hindi na naman kasi mapalagay ang kaniyang puso. Ito na naman, natataranta na naman ang puso ko dahil sa mga ngiting yan. Bakit pa kasi napakagwapo niya? Mabuti na lang talaga at nagmana si Lingling sa akin. Pero ang ugali naman ng kanyang ama, ang kuhang-kuha niya. Kaya siguro agad na. Napalapit sila sa isa't isa at mukhang naging tatay's girl pa nga talagang anak ko ngayon. Wika ng isipan ni Celine. Sumapit ang dapit hapon at sinundo na nga ulit ni Anton ang anak nilang si Lingling. Si Lori naman ay umalis din kaya si Celine na lang muna ang naiwan sa hospital. Walang pinagkakaabalahan si Celine kundi ang manood ng telebisyon habang hinihintay ang pagdating ng kaniyang mag-ama. Mahigpit kasing pinapaalala ni Anton na hindi siya gumalaw-galaw habang wala siya dahil baka mabinat pa ang kaniyang sugat. Sinunod naman ni Celine dahil ayaw niyang mag-aalala muli ang mga ito sa kaniya.
Napatingin naman si Celine sa pinto nang bumukas ito. Malawak na ngiti ang nakapaskil sa kaniyang labi habang hinihintay ang pagpasok ng kaniyang mag-ama, pati na ang matinis na sigaw ng kaniyang anak sa tuwing uuwi. Pero imbes na si Anton at Lingling ang pumasok ay ibang tao ang nandito. Hindi niya kilala ang mga ito, kaya may pagtataka niyang tiningnan ng mga ito. Sino po kayo? Tanong ni Celine. Pinilit pa niya ang kaniyang sarili na umupo sa kama at sumandal, pero agad siyang inalalayan ng isang magandang babae na may katandaan na. Huwag kang gumalaw-galaw, iha. Nabalitaan kasi namin nakaka-opera mo pa lang kaya baka mapano ka. Mahinahong sambit ng ginang. Ngumiti naman si Celine sa kanila at may pagtatanong pa rin ang kaniyang mukha. Hindi pamilyar sa kaniya ang mga nandito, pero hindi naman siya nakaramdam ng takot dahil pakiramdam niya ay mababaot ang mga ito. Han, ang ganda ng girlfriend ng anak natin. Pasimpleng, bulong nga ng ginang sa kanyang katabing lalaki habang nakatingin kay Celine. Iha, kami pala ang mga magulang ni Anton, nag-aalala kasi kami dahil nga nasira yung kasal niya at hindi rin siya nagpapakita sa amin pagkatapos. Gusto sana naming makalala nga po namin pero ang lalaking yun, parang nakalimutan na kami sa buhay niya. Kaya nagpatulong kami sa kaibigan niya. Doktor mo siya kaya nalaman namin ang tungkol sa'yo. Mahabang paliwanag ng ama ni Anton. Nabigla naman si Celine. Kayo po palang magulang niya. Maupo po muna kayo ay kinuwento nga po sa akin ni Lingling ang ginawa niyang panggulo. Naku, sorry po Nasira pa tuloy yung kasal na hinanda niyo po para kay Anton. Nahihiyang hinging paumanhin ni Celine. Nahihiya siya nang maalala ang ikinuwento sa kanya ni Lingling tungkol sa panggugulo ni Ga sa kasal at kung paanong binayaran siya ni Anton para gawin iyon. Napapailing-iling na nga kang si Celine pagkatay niyang marinig iyon. Talaga may pinagmanahan ang anak nila. Lumapit sa kanya ang ina ni Anton at hinawakan ang kamay niya. No, iha. Don't be sorry. Masaya nga rin kami dahil hindi natuloy ang kasal. At masaya rin kami dahil nalaman naming all this time, may apo pala kami. Itinago lahat ito ni Anton sa amin kung hindi niya lang sana ito ginawa. Hindi na namin siya pinilit na ipakasal pa sa iba. We are just happy kaya kami nandito. Huwag mong isiping nandito kami para paghiwalayin kayo ni Anton. I know nasa tamang edad na kayo at hindi na kami makikialam pa sa inyo. We just want to meet our apo. Pwede ba yun? Ani nga ng ina ni Anton na parang nagsusumamo nga sa kanya. Sa isip-isip ni Celine ay wala namang itinago si Anton sa kanila. Wala naman talaga siyang alam na may anak pala siya. Ngayon lang din niya nalaman ang lahat. Naku, oo naman po, baka po mamaya nandito na po yun. Sinusundo pa kasi ni Anton eh. Nakangiting tugon nga ni Celine. Marahang niyakap naman siya ng ginang na ikinabigla ng dalaga. Thank you, iha. Huwag kang magalala at hindi na matutuloy ang kasal ni Anton sa iba dahil sila na mismo ang pumurong sa kasal. Anyways, kailan ka makakalabas dito? Maybe you can both get married after you recover. Ani pa nga. Nang mukhang masaya na ginang. Natigagal naman si Celine. Kasal po agad? Ang bilis naman po ata. Hindi pa naman kami magkasintahan ni Anton at saka kinikilala po namin ang isa't isa. Bakit kasal po agad? Hysterical na sambit ng isipan ni Celine. Hindi naman makasagot si Celine dahil hindi naman kasi niya alam kung anong sasabihin niya. Mabuti na lang at dumating na ang kaniyang mag-ama. Pumasok ang mga ito sa silid habang nasa bisig ng binata. Si Lingliing na ngayon ay may dala na namang bagong laruan. Araw-araw na lang binibilhan ito ni Anton. Mom, Dad, anong ginagawa niyo rito? Paano yun na lamang nandito ako? Gulat na tanong nga ni Anton nang makita nga niyang mga tupapasok. Napairap naman ang kanyang ina at lumapit nga. At agad nga na malakas na pinalo ang braso niya. Ikaw, pagkatapos mo umeksena ng ganun sa kasal mo, hindi ka na nagpapakita sa amin ng papa mo? Wala ka bang balak na ipakalala sa amin ng apo namin, ha? Mataray na wika ng ginang nang kuhanin niya si Lingling sa bisig niya. Napakamot naman sa batok si Anton
at tiningnan niya si Celine. Ngumiti siya rito at nginitian din siya pabalik ng dalaga bago tumango na parang sinasabi niyang okay lang ang lahat. Hi po, Lola! Hi po, Lolo! Cute na bati nga ni Lingling sa kanila. Naging malambot naman ang ekspresyon ng mga mukha ng mga magulang ni Anton at parang maluluha na nga sila nang mayakap nila si Lingling. Ang ganda ng apo natin, hon. May apo na rin tayo sa wakas. May pagmamayabang na ako sa mga kumari ko. Iyak pa nga ng ina ni Anton. Lola Ganda, wag na po ikaw umiyak. Alam niyo po ba sabi ni Tita Ganda, nakakapangit daw po ang pagiyak. Nakakapangit daw po eh. Smile ka na po para hindi po kayo pumangit. Pag-aalo ni Lingling sa ginang. Napuno naman ng tawanan ang loob ng silid. Hinayaan ni Anton ang kaniyang mga magulang na kausapin at kargahin si Lingling dahil nakikita niyang masaya naman ang mga ito. Pumunta na lamang siya sa gawin ni Celine at marahang hinawakan ang kamay nito habang pinagmamasdan nila ang tawanan ni Lingling at ng kaniyang magulang. Napakabait ng mga magulang mo. Akala ko talaga nandito sila para pagalitan ako dahil sa ginawa ni Lingling sa kasal mo. Akala ko rin, ipipilit ka nila ulit na may kasal. Wika pa nga ni Celine nang hinayaan nga niyang magkahawak kamay sila ngayon. Celine, tawag nga ni Anton sa kanya. Binalingan naman siya ng tingin ni Celine at ngumiti ito. Pwede bang ikaw na lang ang pakasalan ko? Biglang tanong nga niya. Napatulala si Celine sa itinanong sa kanya ni Anton. Hindi niya alam ang isasagot. Nagdadalawang isip pa siya dahil hindi pa nila gaanong kilala ang isa't isa. Alam ni Celine na may pagtangin din siya sa binata pero hindi pa ito sapat upang pumayag. Huwag ka munang sumagot, hindi naman ako nagmamadali eh. Gusto ko lang bigyan ng masayang pamilya ang anak natin. At gusto ko lang din na bumawi sa inyo. Inaamin ko. Hindi ka na nawala sa isip ko nung unang may nangyari sa atin. Kahit yun ang una at huli nating pagkikita, minahal na kita sa loob ng 7 taon. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ako nagpakasal o pumasok man lamang sa isang relasyon dahil alam kong darating ang araw na to. Pag-amin nga ni Anton, hindi naman mapigilan ni Celine ang ngumiti. Pwede naman nating kilalanin ang isa't isa habang binibigyan natin ng masayang pamilya si Lingling, di ba? Tsaka, ang pagpapakasal, pinag-iisipan yan pero pwede naman nating gawin yon. Kapag nagsama na tayo sa isang bahay at sigurado na tayo sa isa't isa. Nakangiting ani ni Celine. Nakangiting tumango-tango naman si Anton. Masaya siya dahil hindi siya hinindian ni Celine. Pero gaya ng sinabi ng dalaga, ay kailangan muna nilang kilalanin ang isa't isa. Hindi muna dapat nilang madalian ang pagpapakasal. Lahat ay dapat dumaan sa mahabang proseso. Ilang linggo pa ang pagpapagaling na ginawa ni Celine sa hospital at nakalabas na nga sila. Hindi na sa dating bahay sila umuuwi dahil diniretso na agad sila ni Anton sa mansyon nito. Doon na sila mamalagi at doon na rin magpapagaling ng tuluyan si Celine. Bumubuti naman na ang kalagayan nito. Wala namang araw na hindi inaalagaan ni Anton ang dalaga. May pagkakataon pa na sobrang sweet nito. Ilang buwan ang lumipas ay naging magkasintahan ng dalawa. At sa 7 taong pagtatago ni Celine ay naglakas loob na rin siyang harapin ang kaniyang pamilya. Kasama na si Anton at si Lingling. Humingi siya ng tawad sa kaniyang pamilya dahil sa ginawa niyang pag-aalis. Noong una ay nagalit pa ang kaniyang mga magulang, pero sino ba namang mga magulang na kayang tiisin ng anak? Kalaunan din ay napatawad nila ito, lalo na nang masilayan nila si Lingling. Pagpapatawad ang namayani sa kanilang mga puso. Bumawi rin si Celine sa kaniyang mga magulang sa ilang taong hindi niya ito nakasama. Labis nga ang sakit na nadarama nila nang malamang ang bunso nilang anak ay naranasan ng paghihirap na yon, kaya mismong sila rin ay bumawi. Makalipas ang ilang 1 taon ay naging matatag pa rin ang pagmamahalan ni Anton at Celine. Naging matibay pa ito dahil hindi nila minadali ang lahat.
At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ikinasal na nga ang dalawa pero Itigil po ang kasal! malakas na sigaw ni Lingling nang tumayo siya sa kaniyang upuan. Napalingon naman sa kaniya ang lahat. Pati ang kaniyang mga magulang na nasa altar ay tiningnan na rin siya nang may pagtataka. Anak, may problema ba? Bakit ka naman sumigaw? Takang kausap nga ni Anton sa anak. Humagikik naman si Lingling. Wala po. Gusto ko lang pong sabihin na gusto ko po ng baby brother. Huwag niyo pong kakalimutan yun ah. Pagkasabi ni Lingling noon ay napuno ng tawanan ng loob ng simabahan. Akala ni Anton at Celine ay may kung ano nang mangyayari. Napapailing-iling naman si Celine dahil talagang may pinagmanahan ng kaniyang anak. Manang-mana nito ang kakulitan ng kaniyang ama. Pagkatapos ng kasalan, namuhay nga sila ng masaya at matiwasay. At syempre muli silang binayaan pa ng mga anak at hindi lang isa, kundi quadruplets pa. At wala na nga silang mahihiling pa. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Celine at Anton. Maraming salamat po sa lahat. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening!